Hey everyone, good afternoon. This is our report about the digital self. The self in the digital and virtual world. So first, before anything else, we have a prayer before class. So everyone, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Almighty God, we humble thank you for this beautiful day and for the gift of life you gave me. Thank you for this another opportunity for us to learn about understanding the self. Lord, as we gather virtually, may you guide us all as we are about to discuss a new lesson today. We pray for you to give us enough knowledge. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So here you go. Lesson objectives. At the end of the lesson, you should be able to, number 1, define the concept of online identity. So, aalamin po natin kung ano yung konsepto, kung anong konsepto ng topic natin at para po natin malaman kung saan po ito patungo. Number 2, understand the influence of social media and creating the presenting the digital self. So, aalamin po natin kung paano sila makaka-impluwensya sa atin na gamit ang social media at makabuluhang pag-iimbento o makagawa tayo ng sarili nating presentasyon sa patutungo ng digital self. So number 3, i-demonstrate responsible. So kailangan po natin maging responsable sa ating ginagawa, lalo na po sa iba't ibang gawaing proyekto na ating mga ginagawang reports sa ating pag-aaral. Almost two-thirds of the world's population now has a mobile phone. Halos po sa kalahati ng mundo ay mayroon ng cellphone. More than half of the world's wave traffic now comes mobile phone. More than half of all mobile connection around the world are now broadband. Higit po sa kalahati ng gumagamit ng cellphone, yung connection po nila ay broadband. More than 1 in 5 of the world's population shop online and the faster pace. So hello po, good day po. My name is Charlie Mobile Mansardi po. So let's come now to this topic, which is the social media users po. Okay po. So in this slide po, media users in the Philippines grew by 12 million or 25%, while the number of mobile social users increased by 13 million or 32%. Those group years are still higher compared to the previous year. In fact, more than half of the world are using a smartphone. So hindi naman po sa atin bago na ang mga tao po ay sanay na sa paggamit ng mga teknolohiya. Hindi din po tayo hindi din po natin maikakailan na ang mga Pilipino po ay magaling sa paggamit ng mga teknolohiya, lalo na po sa pagdating sa mga social media. In fact, the Philippines are still in the number 1 in terms of social media users from 16 to 64 years. Okay, in the second slide po, we can easily see in this slide that statistic that a lot of Filipino are already using mobile phone and capable of using social media. Yun nga po ang sabi ko kanina, na tayo pong mga Pilipino ay magaling po sa paggamit ng mga smartphone and social media. Kaya po tayo po ay nangunguna pa rin sa mga paggamit nitong mga social media na to, teknolohiya. Kasi hindi naman po sa atin bago na tayo po ay nasa isa ng mundo that a full of technology. And as of January 2023, the numbers of social media users in the Philippines was a 84.5 million. This number means of the 72.5% of the country's population. So, marami na po talagang gumagamit ng cellphone.
habang tumatagal ang panahon. So, ayan po. So, makikita po natin dito sa graph na ito na habang nagbabago ang taon, ay dumadami rin po ang gumagamit ng social media or ng cellphone or ng mga technology. So meron din po ako yan reasons kung bakit. So, ang pinakauna po dito ay finding information with a percentage of 79.8%. Yan po ang pinakaunang dahilan kung bakit gumagamit ang mga Pilipino ng cellphone. At ang pangalawa po dito ay ang stay connected with the friends or family with a percentage of 79.47%. So, ayan po ang pangalawa. And then, ang pangatlo naman po ay researching how to do things with percentage of 74.4%. So, yun lamang po ang aking may ibabahagi sa inyo. Again, my name is Charlie Papayong Lizard and good day. The rise of mobile phones has resulted in the widespread use of internet and social networking. Mobile phones are ever becoming part of the daily lives of the today's youths. So, sinasabi po dito na ang mobile phones po ay nagagamit po natin sa pang-araw-araw natin, sa mga pangailangan po natin sa mga pang-araw-araw natin, tulad po ng sa school, nagagamit po natin siya, and lalo na po sa mga kabataan ngayon. So, digital technologies allows the user to keep in touch, connect with people, and be updated on the activities and whereabouts of others. So, sinasabi po, digital technologies po ay pinapayagan po na makipag-ugnayan po tayo sa iba. Then, nagiging update po tayo sa mga activity nila at kung nasaan man po sila, nalalaman po natin. Kung nasa man po sila, mabilis po natin malalaman. Just use lang po ng digital technology. Pwede po natin sila tawagan, pwede po natin silang i-chat, kung nasan sila, kung ano. Tapos, sa digital technology, makikita din po natin kung ano pong mga activity yung meron ngayon without knowing them, without telling them to us. Digital technology and the self. People away from meaningful communication with families and friends. The growing use of the internet affects social behaviors of individuals, family, and societies. So digital technology and the self ay nag-aaroon po tayo ng communication sa pamilya natin kahit pa nasa malayo sila. Then, pero po, yung social media ay yung digital technology, nakaka-apekto po sa pag-uugali ng bawat isa. In this kind of setup, people present themselves differently and create an image that is favored and accepted in the digital world. To create a positive self-image, people carefully select personal information which they disclose online. This process of self-presentation, the individual control other people's perception to oneself, thereby reinforcing the creation of online identities. Paggagamit po ng social media, nag-iiba po yung ugali ng mga tao. Nag-iba po yung pakikitungo nila. Tapos po, nakokontrol po nila yung emotion po nila. Hi guys! So ngayon po, i-report ko po ang ibang bahagi ng aming aralin na ang Digital Technology Self. Digital Technology and the Self. Among Filipino youth, the use of digital technology has become part of itself. The digital self. The digital self is an aspect of the self that is expressed or shared to others through the use of digital technology
especially the internet and social networking. So, ang ibig sabihin po nito, sa mga kabataang Pilipino daw, ang gumagamit ng digital na teknolohiya o ang makabagong teknolohiya ay marami na. At sinasama na nito at parang bahagi na to ng ating pang-araw-araw. Kaya hindi na talaga maiiwasan na ang mga tao ay bahagi na ng teknolohiya. Kaya minsan kadalasan niya na tinatawag na tayo na the digital technology self. Yan lamang po. The digital technology self on networking sites, user normally disclose personal information such as name, age, birthday, contact number, or etc. Some users provide very personal information about themselves, such as like and dislike. This sharing or personal information on social networking sites may be related to the adolescent's wrong desire for social approval and acceptance. Similar can be said about adults. So, sabi dito, sa mga networking sites, ang mga gumagamit or user ay karaniwang naibubunyag ang kanilang mga personal na bagay using social media. Kadalasan po kasi, may mga kagaya ngayon ng mga artista, kahit na may mga sarili silang mga private, personal things, imposible talagang hindi yun mailabas, lalo't mga artista po sila. Kagaya ngayon sa Google or Facebook, lahat po ng tungkol sa sarili natin nandun na. Kagaya sa Google, lahat, birthday, pangalan mo, lahat nandun. Hindi mo pwedeng dayain kasi karamihan po, hinahanapan po tayo ng ID. Pero sa Facebook naman po, karamihan din po kasi hindi po tunay na pangalan na nilalagay. Pero dahil po sa school-related, kailangan na natin ng totoong information, yun lang po. Online identity is the totality of a person's appearance, expression, behavior, and interaction within the digital platform, particularly the internet. Ito ay isang kabuuan ng hitsura, ekspresyon, pag-uugali at pakikipag-ugnay ng isang tao sa loob ng digital platform, lalo na sa internet. Unmasking the digital self. Online identity is often created by an individual to engage in virtual communities and give people a nice expression of them. Ang online na pakikipagkakakilanlan ay madalas na nilikha ng isang individual upang makisali sa mga virtual na komunidad at bigyan ang mga tao ng magandang impression sa kanila. Sharing or posting memes is now a trend on social media. Some may want to appear funny, so they share memes just so people could like them because they are up to trend. Some may want to give a positive impression to make people, so they post motivational things. Some want to appear likable and attractive to the eye of others, and so they edit photos of themselves just to attain to the called society's standard. Ito po ay uso ng pagbabahagi ng mga memes sa social media ay hinihimok ng iba't ibang motibasyon. Ang ilang mga tao ay nagbabahagi ng mga memes upang lumabas na nakakatawa at makakuha ng katanyagan sa kanilang mga kapantay. Umaasa sila na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nakakatawang nilalaman, magugustuhan at pahalagan sila ng iba. Ang iba ay maaaring mag-post ng motivational na nilalaman upang lumikha ng isang positibong impresyon sa mga tao. Nais nilang magbigay ng inspirasyon at pasiglahin ang iba at sa kabila nun matanggap ng paghanga at pagpapatunay. Bilang karagdagan, ang ilang mga individual ay nag-i-edit ng kanilang mga larawan upang matugunan ang mga nakikitang pamantayan ng pagiging kaakit-akit ng lipunan. Layunin nilang makitang kaibig-ibig at kaakit-akit sa paningin ng iba. Ang pag-uugali na ito ay naimpluwensyahan ng pagnanais para sa panlipunang
pagtanggap at pagpapatunay sa online na mundo. The digital versions of ourselves is often what we want to be, not who we actually are. Do you as a digital media user believe in the phrase above? Ang digital na version ng ating sarili ay madalas na kung ano ang gusto nating maging. Hindi kung sino talaga tayo ay isang pangkaraniwang obserbasyon sa digital age. Maraming tao ang may posibilidad na magpakita ng curated at idealized na version ng kanilang sarili sa social media sa halip na ang kanilang tunay na sarili. Maari nilang piling ibahagi lamang ang mga positibong aspeto ng kanilang buhay, i-edit ang kanilang mga larawan upang lumitaw na mas kaakit-akit o mag-post ng nilalaman na ayon sa kanilang nais na larawan. Ang pag-uugaling ito ay kadalasang hinihimok ng pagnanais para sa panlipunang pagpapatunay at pagtanggap. Gayunpaman, maaari rin itong lumikha ng isang agwat sa pamamagitan ng digital na sarili at ang tunay na sarili na humahantong sa mga pakiramdam ng kakulangan at pag-disconnecta. The digital version of ourselves is often what we want to be, not who we actually are. Do you, as a digital media user, believe in the phrase above? The digital world presents us a different reality as compared to the actual physical reality that people usually live in. In digital realities interactions, you're behind the screen, so documenting the daily life and experience through posting photos and videos and sharing interest and life. Events as they happen is now characterized as the new norm. Kapag po tayo gumagamit ng social media, pwede tayong mag-post ng larawan o video. Sa harap ng camera, pwede natin ipakita yung magandang pagkatao natin at pwede rin itago yung mga kapintasan natin. The platform provide people with tools which they can use to present themselves more creatively to a public audience. So, yung social media po is a platform na magbibigay sa mga tao or nagagamit ng tao para maging malikain. For instance, they post something in just one click. In one click, pwede na siya makipag-interact sa ibang tao na kahit sa malalayo using media. Like noon, kailangan pang magsulat or gumawa ng liham dahil sa pamamagitan lang po ng liham sila nagkakaroon ng communication pag nasa malalayong lugar po. So, ngayon, di ba, for just one click lang, pwede na natin sabihin yung mga gusto natin sabihin sa kanila. Setting in boundaries to your online self. With the constant rise of number of people who are able to access sites and platforms, individual must learn what things to share and post online. While online self-presentation may form part of your freedom to express yourself, it may not always appear the way you intend it to be. To put it simply, the freedom to express oneself online necessitates a responsibility not to cause any harm or damage. To the following are the questions that you may ask yourself before presenting yourself online. Michelle New in 2014 provided a list of tips of sharing or proper sharing of information and ethical use in the internet. First, you need to stick to a safer site like ng mga company na kilala sa ating bansa or worldwide like TV Patrol, Pag-asa, kasi if you anong tawag nun, kapag naniwala ka agad sa mga nababasa mo without checking if it's verified or legit, is pwede kang makadaganap ng fake news. Number 2 is limit what you share. Huwag basta-basta mag-share ng kahit anong post, lalo na kung ito'y hindi naman makatotohanan at hindi naman tama. Lalo na kapag may naninira ng kapwa. Number 3, do not be mean or embarrass other people online. Like, kung may kalaban ka or kaaway ka,
you don't use internet to manipulate people. Also, wag gagamitin ang internet para mangpanghiya or manghiya ng tao. Kasi pwede ka nitong makasuhan like cyber abuse, ganyan. Number 4, be mindful of who you add or follow online. Kasi pwedeng kahit hindi mo naman kilala tapos i-add mo, baka ano pa yung makahanap na niyan, like pwede kang ma-hack or kung ano pang mga possibilities na may masamang mangyari sa'yo or through internet. Number 5, guard your password, kasi lalo na ngayon na uso ang paghahack ng mga accounts, not through social medias, and pwede din siya sa mga kahit anong accounts like Gcash. Ngayon, dapat ikaw lang ang nakakaalam ng password na yan, kasi pwedeng gamitin yan or mahack ang account mo at gamitin sa masamang bagay like yung paninira or kung ano-ano pa.